Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Grace Honey Igbo from Davao City. Isinare niya ang pahayag ni Dr. Lorraine Baduy. Ito ang post o pahayag ni Doc Baduy. Paulo Ortega, ito yung kongresista from La Union. I think Deputy Speaker. Paulo Ortega, sabi mo daw sa isang event sa La Union, malay nyo maging Vice President tayo. Totoo? Wahahaha. So, hindi ka lang magnanakaw, ilusyonado ka pa. So, ako, wala akong confirmation kung sinabi ba talaga ni Congressman Ortega ito sa La Union. By the way, taga La Union ako talaga, yung home province ko, native, ang pinanggalingan ko is Bangar, La Union. Mula nung simula, nagkamalay ako, Ortega na ang ruling political family sa mula sa governor, congressman, mga ganun. Ortega talaga. Yung congressman sa aming first district kami, Congressman Francisco Titing Ortega. Maalala ko pa. But malayo, ang mga veteranong politikong Ortega is ito, Titing Ortega. Sino pa yung kapatid niya? Parang Francisco Ortega ata. Magkakapatid ito. Maganda ang pamamalakad nila nung una kasi yung Titing Ortega na congressman namin, siya ang nagpatayo ng DK, siya ang nag-release ng pundo, kumuha ng pundo para magkaroon kami ng flood control dike. Kasi tabi kami ng Amburayan River. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin, buhay na buhay, matibay yung aming flood control dike. Kaya hindi na kami masyadong nababaha. Ako, yung mga naunang Ortega, okay ako. Itong mga Ortega ngayon, parang wala na. Nawawalan na ako ng believe with this kind, itong Paulo Ortega. Masyadong dikit kay Romualdez. Anong kasabihan? Same feather flocks together. Yung mga, makita nyo, yung mga young guns, Ortega, Adyong, Conghon, sino pa yung mga Gutierrez, yan ang mga tenyente ni Romualdez. Ngayon, nasa na si Romualdez? Diyan na lang sa tabi-tabi. So ito ngayon, mga alalay niya, nandiyan pa rin. So I don't know how true na nag-a-ambition siya na maging vice president. Baka baka joke lang din. But in reality, pwede pa naman. Kasi nangangarap talaga sila itong mga kongresista na matanggal nila through impeachment, makonvict nila si BP Sara. Ito, ongoing ang trial, tapos na yung Article 4, grave threats, by Monday, next week, ito na naman, I think, unexplained wealth ang tatalakayin. So, granting na makonvict nila si BP Sara, ito nabasa ko lang, post, pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Marami daw mga senador na napangakuan ng Malacanang na sila ang magiging vice president once na makonvict si BP Sara. At isang napangakuan ay itong si Senator Ping Lacson. Ayon kay Cayetano, I don't know how true. O pwede nga naman.
Kasi ano yung incentive mo para bumoto ka ng conviction? Dapat may so sina Lacson Soto matapang yan na boboto ng conviction dahil hindi sila magre-re-elect sa 2028. Yan, sina Lito Lapid. Sino pa yung hindi magre-re-elect? Yan, si Erwin Tulfo. Hindi yan magre-re-elect. Kaya baliwala sa kanila yung hagupit ng mga DDS. Kaya most likely, boboto sila ng conviction. And then, yun na, yung pangako, ikaw ang kanya-kanyang gapangan ikaw. Ganun ba? Oo. Ikaw ang pipiliin ni Pangulo na mag-vice president. Basta conviction ang boto mo. Oh, why not? Yung pala, marami silang pinangakuan. Example, nung sino ba yun? Si SP Drilon. Pinangakuan daw noon ni VP Gloria Macapagal-Arroyo na naging presidente. Pinangakuan nga siya ang i-recommend na mag-vice president. Later on, nung nagkatuluyan na, wala, hindi natuloy si Senator Gingguna, Sopisto Gingguna ang pinili ni Jimmy na naging vice president. Ganyan talaga sa politika. Everything is very fluid. Walang kasiguruhan. Kasi kung ano lang ang interest nila, yun ang masusunod. There are no permanent friends, permanent enemies sa politika. So, good luck, Congressman Paulo Ortega. Sana maging Vice President kayo. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 4,300 ang nag-react, 3,200 ang tumatawa, 1,000 lang ang nag-like. And then, comments. Sabi dito, ilusyonadong baboy. Wala bang kasunod na joke? Nangarap pala, nananaginip ng gising. This contractor is hallucinating. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa gipatindog nga balay ni Dondon Dadaw nga taga Barangay Masimag, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan o gero. So muna gid ni ang gitabang nga yero nga iyang nanggi atop. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka utso. So ilan na gyud nga giatop kay tungod lagi kay gaulanan naman sila. Na sige magkaulan din ni sa amua, so ila na gyud gidali gi atop ang gitabang nga yero. Tungod kay ang atop ani sa una silupin ra gyud. So mo na ni ang gitangtang nga ilang atop nga silupin lang nga gipulian sa sin nga gitabang. So atong makita nga maayo na gyud ang ilang atop tungod sa tabang nga yero. Una, salamat sa Ginoo og sa naginabang sa sin. Napulian na gyud ang trapal og silupin nga among giatop na nainabangan na gyud mi og sin. Napulian na gyud. Wala na nabidyoan og wala na nabidyoan pag kuan sa sin kay gat ulan na naman so among gitaod na. So pag kuan ninyo ani sa inyong pag-atop wala na mo naghulat nga makaanhip ako Okay. para nga kuan i-video kun dili nagdali na gyud mo tungod kay sige og kaulan. Kay magapok man ang kuan Oo. kahoy. So magapok ang inyong kahoy. So pila ka bulan nga ayha mo nakaatop sa inyong gipatindog nga balay? Mga duwa, Mm. mga duwa man kato kay Silupin ra og trapal ang kuan. So ang trapal ug ang silupin diretso ra gyud nga nadaot. Yan yung giatop. kay nakakuan naman mga kuan na baboslo na. Buslot na. So karon nga natagaan mo og sin dili na gyud mo gaulanan. Dili na gyud. Dako ni nga tabang sa amuha kaning sin nga dili na mi gaulanan. So salamat kaayo.